All things work together for good. And ultimately, hindi man natin maintindihan ngayon, pero dapat ma-comfort tayo na lahat ng bagay sa ikabubuti natin. Yun. Verse 11. Ano sana verse 11? He makes all things beautiful in His time. All things work together for good. Kailan? Hindi man ngayon. In His time. Tama. Ang problema is, palagi natin sinisiksik sa agenda natin, yung time natin, dapat ganito. Dapat itong petsa na to. Ito dapat. Hindi. Kung magtitiwala ka sa Diyos, pagtiwalaan mo, pati timing niya. Hello? Tuwing may mamamatay, yun ang palaging tanong natin. Lord, bakit? Lalo kung medyo bata pa yung ano. Ang aga pa. Sana naman yung iba na lang. O may mga magulang na, sana Lord, ako na lang. Ano yun? Joke ba yun? Kasi kung tutuhanin ng Lord yan, payag ka? Tama? So Romans 8:28, nasa Ecclesiastes chapter 3. Tapos kalagitnaan nung verse 1 at saka verse 11, pansinin nyo, kalagitnaan, yung verse 5. Yan. A time to embrace and a time to stop embracing. Of course, unang papasok sa isip mo, ay, ano to? Love story to. Tama? In the context ng marriage, sino ba yung nayakap natin? Yung bana. Yung asawa. Pag nagtagal yung pagsasama, yung mga anak. So in essence, yung inayakap natin, yung mahal natin. Kasi hindi naman lahat ng tao inayakap eh. Tama? Pero ang pinaka-safe na inayakap natin na walang kaso, yung asawa mo. Huwag kang mangyayakap ng iba. Tama? Pero linagyan ng hangganan. Pati yung pagyakap, hindi forever. Kasi darating yung panahon, mawawala yung kayakap mo. So marami nang nakapaloob. Kasama na dyan yung kamatayan. Kasama na dyan yung katanungan na, bakit Lord? Bakit siya? Ba't hindi si ano? Tuturo mo na yung kapitbahay mo, kagalit mo. At the very heart sa verse 5 are the events, experiences, the episodes, along with the emotions involved, that as we have started it, there will also be an end to it. Kasi darating ka sa point, ititigil mo yan. Kaya habang minemeditate ko to, nung una kong inanalyze itong talata, ang daming pumasok sa isip ko na hindi ko pwedeng basta i-ignore. Kasi nakapaloob dito, hindi lang yung marriage, nakapaloob dito yung Christian life. Na whether you like it or not, aminin natin, ang dami nating hinayakap sa buhay na hindi dapat. Pues, kaya sabi ko, napapanahon na pang New Year talaga eh. Kaya ako nabanggit yung
isang rule sa traveling, travel light. Why? Kasi maraming bigat na bigat sa buhay, hindi kasalanan ng ibang tao, kasalanan mo. Bigat na bigat ka sa buhay kasi may binibit-bit ka na hindi dapat. Pues, it's time to stop embracing. Tama? He makes all things beautiful in His time. Alam nyo, kung ano yung fulfillment ng verse 11? Eternity. Pag nandoon na tayo. Wala nang igaganda pa yun. Yun na yung pinakamaganda pag nandoon ka na. In fact, kaya pag may namamatay, hindi tayo dapat malungkot ng sobra. Alam nyo kung bakit? Kasi nasa lugar na siya na wala na siyang kasing saya. So observation of the passage, observation of the purpose. Life is full of realities. And we have been given relationships na dapat nating i-cultivate, dapat nating alagaan, dapat nating pahalagaan. At kaalinsabay doon, binigay ng Panginoon sa atin yung kanyang salita para maintindihan natin yung ating responsibilities. Tama? Yun yung diwa ng ating pagsasama-sama bilang iglesia. The supremacy of the preaching of God's Word. Mawala na lahat, wag ang pangangaral. Bakit? Sapagkat doon natin naintindihan yung ating responsibility. Kaya kung seryoso ka sa pagsamba mo, seryoso ka sa pakikinig mo, na lahat ng mga naririnig mo, iniintindi mo. Why? Kapag that is the whole duty of man, to fear God and to keep His commandments. Walang kasing ganda ang buhay Kristiyano kung ito ay kaalinsunod sa kanyang kalooban. Tama? Kaya every time nakikinig tayo, palagi dapat ang prayer natin kasama yung prayer ni Christ. Not my will, but thine be done. Why? Kasi may mga pagkakataon na habang nakikinig ka, lumalaban yung kalooban mo. Yan, sabi mo lang yan. Ikaw lang nagsabi niya. Kinukontra mo lahat ng naririnig mo. Eh pagka gano'n, huwag ka na lang nagsimba sana para hindi sayang yung araw mo. Tama? Yung purpose sa buhay is for us to learn what to embrace and what not to embrace. May mga bagay-bagay na dapat natin gawin ayon sa itinadhana at itinakda ng Diyos sa kanyang salita. At may mga bagay-bagay na hindi natin dapat gawin. Na huwag mong ipilit. Kailan nagiging matigas ang ulo ng anak? Pag alam niyang hindi pwede, and yet ginagawa niya. Tama? Alam mo ba yung salitang embrace? Two Hebrew words, imetz and chibek. Para maintindihan lang natin, kasi hindi lang yung asawa mo ang ginayakap mo sa buhay. Marami tayong ginayakap sa buhay kung gagamitin natin yung salitang embrace. Yung mga bagay-bagay na ayaw mong mahiwalay sa buhay mo. Kaya literally, yakap mo.
At ito, madalas naririnig natin ito, ginagamit ito as a figure of speech. Ginaya isang tao ang mga pangarap niya sa buhay. Tama? Yung ambition mo. In the case nung rich young ruler, nung gusto niya sumunod sa Panginoon, kahit saan pumunta ang Panginoon, Panginoon, gusto ko sumunod sa iyo kahit saan ka pumunta. May sinabi ang Lord na nagpapatunay na yung mayaman, hindi siya seryoso pagsunod sa Panginoon kasi meron siyang mas hinayakap na hindi niya mabitawan. Ano yun? Kayamanan. Sabi ng Lord, pamigay mo. I-distribute mo. May nagsabi, hindi naman literal yun, Pastor. I think it's literal. Kung gusto mong patunayan ang pag-ibig mo sa akin, sabi ng Panginoon, pues, patunayan mo. Tanggalin mo yung pagkayakap mo dun sa mga bagay-bagay na hindi dapat. Eh, yakap-yakap ng mayaman yung kanyang kayamanan. Eh, napakayaman niya eh. And that's the word, napakayaman niya. Hindi lang siya basta mayaman. So, sumunod ba siya? Oh, alam niya na kwento. Hindi niya masunod yan. A time to stop embracing. Hindi niya masunod. And that's the challenge to us this morning. May mga yakap-yakap tayo na dapat bitawan na natin. Kasi kung hindi mo magagawa yun, hindi ka karapat-dapat sa pagmamahal ng Panginoon. Kasi may mahal kang iba. Hello? So, chibek and imets, literally, it is to take to heart, tingnan nyo ha, involve ang puso. It is to take to heart as in a hug. Kaya pag ginakap mo isang tao, ilinapit mo siya sa puso mo. Kaya yung embrace, di ba? Kaya yung beso-beso ng mga babae, hindi ka naman makakabeso-beso na hindi ka lumalapit eh. Tama? Sa Jewish custom, pag hinag mo ang isang tao, may kasamang gesture yan ng pagsarado ng kamay. Hinahatak mo siya sa iyo. Next to your heart. Hello, nakuha niyo? Kaya yung sinabing stop embracing, ibig sabihin, matagal mo ng yakap-yakap, bitawan mo na. Gusto mo gumanda buhay mo, gusto mo gumaang ang buhay mo, o pues, bitawan mo yung nakakabigat sa'yo. Mamaya, may babanggitin akong verse. Yung pala ibig sabihin nun. So literally, it is to take to heart, as in a hug. Secondly, it is to accept or support willingly and enthusiastically, to take up gladly. So, third principle, third observation. The passage, the purpose, the principle. Anong principle ng providence? Providence is what God is doing in our life. Naalala niyo yung tatlo? May ginagawa ang Panginoon sa buhay natin. Kung Kristiyano ka, may sinimulan siya. Hindi pwedeng wala. Kaya ka nga naging Kristiyano. Naging Kristiyano tayo nung una tayong makarinig. Yun yung unang paraan para ang isang tao maging anak ng Diyos. Kailangan niya marinig ang salita ng Diyos. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So, napakinggan mo. At nung napakinggan mo, binigyan ka ng pangunawa what God is giving. Yun yung ikalawa. Hindi lahat nabigyan nun. In fact, may mga nakapakinig na wala lang. Walang epekto. Tama? Ikaw na-convict ka, nasaktan ka, naniwala ka, at yun yung pinaka-best proof
na ikaw ay naging Kristiyano nung ikaw ay sumampalataya. Naniwala ka. Hindi mo kinonsider, kalokohan yan. Kasi yung mga kasama mong nakinig, hindi naniwala. Bakit? Kasi kalokohan. Negosyo lang yan. Nangihingi lang ng pera, bandang huli yan. Hindi mo naman siya masisisi kasi yun na nga, may mga nangangaral salita ng Diyos na nangihingi. Tama? Kaya minsan, hindi nagiging kapanipaniwala yung pangangaral kasi may involved na. Before you know it, may envelope na. Before you know it, may basket na. So what God is doing, at dapat maging aware tayo kung ano yung ginagawa ng Lord sa buhay natin. What God is giving, ano yung kanyang binibigay, and kaya hindi aksidente, nakakapakinig ka, na habang nakikinig ka, naapektuhan ka kasi nasasaktan ka o nakukonvict ka. May binibigay ang Lord na pangunawa, may binibigay ang Lord na hamon, na yung napakinggan mo na nasaktan ka, hindi nagtatapos doon na nasaktan ka lang. Hindi, dapat magre-react ka. May gagawin ka. Yun yung ikatlo. What are we doing? Ano nangyayari sa'yo? Ano ginagawa mo? Ang tagal mo na nakakapakinig, may nagbago ba? Hello? May nababago ba? God has always something to do with everything in our lives. Naniniwala ba kayo ron? May kinalaman ng Diyos sa anumang nangyayari sa buhay natin. Yun yung Romans 8:28. Hindi aksidente yan. May itinuturo ang Lord. Yung mga nangyayari sa buhay natin, may ibinibigay ang Lord. Kaya ka nasasaktan, kaya ka nalulungkot, kaya ka naguguluhan. Kasi hindi ka tumitigil doon sa naguluhan ka, nasaktan ka, hindi ka tumitigil doon. Lalapit ka sa Diyos, magtatanong ka, Lord, ano nangyayari sa akin? Ano gusto niyo ituro sa akin? Dapat ganun. Hindi puro ka reklamo. Kailan ako naging Kristiyano, ganito buhay ko. Hello? Anak ka ba ng Diyos? Kasi kung anak ka ng Diyos, iko-connecta mo lahat ng bagay sa Diyos. Kaya yung sasabihin mo, wala akong choice eh. Hello? May choice ka. Dead end, pastor eh. Wala na akong hindi na ako makatuloy. May choice ka. Kaya ka nasa dead end. Ano yung choice? Pumunta ka sa Diyos. Naturingang Kristiyano, hindi niya alam gagawin niya. Hello? Kaya hindi ko tinatanggap yung, wala akong choice, pastor. Meron! Sino may sabi sa'yo wala? Yun lang ang problema. Palaging last resort ang Diyos. Kung tunay tayong Kristiyano, dapat yun yung unang step. Wala ka pang ginagawa. Gawin mo na yun. Lumapit ka sa Diyos. Kaya yung lapit-kapit, doon applicable yun. Lumapit ka na rin lang. Kumapit ka na. Huwag kang bumitaw. God has always something to do with everything in our lives. May kinalaman ba ang Diyos ngayon habang nakikinig tayo? Ano lang ba ito? Pakanalan ba ni Pastor Bob to? Hindi. Kasi nakalimutan ko na nga ito eh. Inalala ko lang, ano ba yung mga naipangako ko na hindi ko natupad? Naipangako ko na ipipreach ko to rito eh. Kasi alam niyo ba, bless ako nung naintindihan ko to. Bukod sa na-comfort ang puso ko,
Magandang pangsimula ng taon ito. Kasi again, ito kung hindi mo seryoso itong message na ito, papasok ka na naman ng 2025 na ganun pa rin, walang nagbago. Bigat na bigat ka sa buhay. Kawawa ka naman. Kaluoy man ako. Sino may kasalanan? Aber? Bakit ka bigat ng bigat, Aber? Pinagkaitan ka ng tadhana? Kristiyano ka eh. Pakiano nga yung Ecclesiastes 2:26. Ina. Ecclesiastes 2:26. Ayan. What God is doing, what God is giving, what are we doing? May ginagawa ba ang Diyos? Hindi. Doon sa tanong, huwag natin isipin yung iba. Isipin natin sarili natin. May ginagawa ba ang Diyos sa buhay natin? Paano mo nasabi? Ito sasagot. Ano binibigay ng Diyos? Masama? Yung bang ginagawa ng Diyos, binibigay niya sa atin, ikasasama natin? Hindi, ang linaw. At doon sa binibigay niya, yung pinapahintulot niya ng mga nangyayari sa atin, ano yung magiging epekto sa atin? Wisdom. Kaya minsan, may problema tayo na hindi lang tayo para pahirapan. Hindi. May gusto ang Diyos na matutunan natin. Tama? Yeah. Wisdom and knowledge and Kaya hindi nyo makikita yan sa isang taong puro reklamo. Ako, isang katangian ng hindi believer, wala siyang nakikita maganda sa buhay. Kaya puro reklamo. Ang hirap nga ng buhay, pinahihirapan pa, kaya galit na galit sa gobyerno yan. Hindi tinutupad yung mga pangako. Kasi nakaasa sa akap, ay sa tupad, 4-piece. Hindi ko sinasabing hindi dapat yon. Pero para doon ka umasa, kaya maraming dismayadong Pilipino eh. Kasi sa dinami-dami natin, lahat tayo aasa ron. Ayun. But to the sinner, he giveth trouble. Ayan. Kaya kung wala ka nang nakikita, kung di puro pahirap sa buhay, baka doon ka sa ikalawa. Kasi talagang hindi giginhawa buhay niya. Kaya may tribulation period para sa kanila. Hindi para sa Kristiyano yung tribulation period, by the way. Ano yung tribulation period? Yung panahon ng pahirap. Akala nyo mahirap na ngayon? Hindi. Wala pa tayo ron eh. Pag andodo ka na. Sino yung papasok doon? Yung hindi Kristiyano. Yeah. This is vanity and vexation of spirit. Kaya meaningless. Ang buhay na walang kahulugan, ang buhay na walang kabuluhan, yan yung buhay na wala sa Panginoon. Kasi kung nasa Panginoon ka,
bibigyan tayo ng wisdom ng Lord na makikita natin ang kahulugan ng lahat ng bagay. Walang pwedeng mangyari na walang dahilan. At ang kagandahan nun, dahil Kristiyano ka, kung ano yung pinapahintulot ng Lord para sa ating kabutihan, hindi para sa ating ikasasama. Amen? Kaya, ewan ko kung may connection ba to. Kung Kristiyano ka, gumaganda aura mo. Bakit? Kasi maganda pananaw mo sa buhay. Sino yung ang bata-bata pa, mukhang matanda na? Sino yun? Yung walang ginawa kundi mag-alala sa buhay. Tama? Kasi kung maganda ang pananaw mo sa buhay, maganda ang ano ba sa Tagalog ang hindi, another word for the word aura. Yung bukas ng mukha. Baka liwalas. Tama. Kasi subukan nyo magsimangot. Tapos manalamin ka, tignan mo, ang dilim. No, hindi mo kailangan maging negro para maging madilim ang pagmumukha mo. Hindi. Yung hindi ka lang ngumiti. Kasi, ang araw-araw ng panahon, pero sa'yo, makulimlim. Tama? May nakausap na ba kayong gano'n? Kaya ako, ang goal ko palagi, pag may kausap ako na gano'n, na walang kasigla-sigla. Nagkikwento ako ng mga bagay-bagay na ginagawa ng Panginoon para ma-share ko sa Kanya. Minsan, ang nagiging dating ko, parang nagyayabang ako. Pero hindi. Hindi maling magyabang sa Panginoon. He that glorieth, let him glory in the Lord. Ipagyabang mo ang ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Kahit maging mayabang ka sa harapan nila. Ang mahalaga lang, maluwalhati mo ang Diyos. Hindi ikaw. Tama? Kaya yung every time nag-share tayo ng testimony about our blessing, hindi para inggitin yung iba, hindi. Para maintindihan nila na pag nasa Panginoon ka, pinagpapala ka. Tama? Huwag na tayo humalo sa mundo. Walang ginawa kundi manira. Tama? Ay, nako. Baka hindi ko matapos to. So ano na tayo? Actually, yung talata natin, a time to embrace at a time to stop embracing. May dalawang bagay na lulutang. Na unang-unang applicable sa akin, hindi naman sa lahat kasi ako lang yung nawala ng asawa itong 2024. So, sa akin applicable yun. Yung a time to stop embracing. Ang ibig sabihin nito, it is an end of romance. Wala na siya eh. So, yun yung unang binibigyang diin nitong talata. Kung yung start of embracing is during the wedding, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Na yun yung nakalimutan ko kay Joren. Pati sa inyo ba? Nakalimutan ko. Oh, hindi. Pinag-kiss ko sila. Wala ko atraso sa inyo, no? Yun sa kanya, meron. Kasi, kasal na sila, kaya, anyway. So, nagsimula sa wedding, nagtapos sa dying. Wala na siya eh.